mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paggamit ng panghalip pananong. At sa araling ito ay may layuning nakagagamit ng panghalip pananong sa pagbuo ng tanong tungkol sa tao, bagay, pangyayari at iba pa. At nakasusulat ng pangungusap gamit ang mga panghalip pananong na ito. At bago tayo dumako sa ating aralin, ay pumili ng isang panghalip pamatlig sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, ito, iyan, iyon, nito, niyan, at niyon. Magagaling mga bata! At ngayon naman, ay punan ng angkop na salita ang bawat pahayag upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Patlang ang paborito mong ulam. Tama. Ano? Ano ang paborito mong ulam? Number 2. Patlang ang pagsusulit natin sa Filipino. Kailan ang pagsusulit natin sa Filipino? Tama. Number 3. Patlang ang nanalo sa patimpalak. Sino ang nanalo sa patimpalak? Magaling. Number 4, patlang ang gaganapin ang iyong kaarawan. Saan gaganapin ang iyong kaarawan? Mahusay. At number 5, patlang ang taong dapat lapitan kapag ang lugar ninyo ay binabaha. Sino ang taong dapat lapitan kapag ang lugar ninyo ay binabaha? Magagaling mga bata! Ano ang napansin niyo sa mga sagot sa gawain mga bata? Tama, ito ay mga salita na ginagamit sa pagtatanong. Gumagamit din ba kayo ng mga ganitong salita? At saan ninyo karaniwang naririnig? Tama, naririnig natin ito kapag tayo ay nagtatanong tungkol sa isang bagay, tungkol sa isang lugar, at sa tao. At alam nyo ba, ang tawag natin kanina sa mga sagot nyo ay tinatawag nating mga panghalip pananong. Ano ba ang panghalip pananong? Ito ay mga salitang ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, puok, pangyayari, at iba pa. At ang panghalip pananong na ano ay ginagamit para sa hayop, bagay, katangian, pangyayari, at ideya. Halimbawa, ano ang ginagawa mo dyan? Ano-ano ang naiisip mo gawin ngayon? At para naman sa sino at kanino, ito ay ginagamit para sa tao. Halimbawa, sino ang maglalaro ngayon? Kanino itong ballpen? At para naman sa panghalip pananong na kailan, ito ay ginagamit sa pagtatanong ng oras, panahon, at petsa. Halimbawa, kailan ka uuwi ng bansa? Kailan ang kaarawan mo? At ang panghalip pananong na saan naman ay ginagamit sa pagtatanong ng tungkol sa lugar o lokasyon. Halimbawa, saan kayo kumain? Saan saang lugar ka na ba nakarating? At ang panghalip pananong naman na bakit, ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dahilan o rason. Halimbawa, bakit hindi mo nagawa ang gawain sa araling panlipunan? Bakit ka umiiyak? At para sa inyong dagdag kaalaman, kapag ang mga panghalip na pananong na ano, sino, kanino, at saan ay inuulit mo ito ay nangangahulugan na higit sa isa. Halimbawa, ano-anong gawain ang binigay ngayon? Sino-sino ang mga pumunta sa kaarawan mo? Saan-saan ka na ba nakapunta? Kani-kanino itong mga papel na pinasa? At ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. Punan ng angkop na panghalip na pananong ang bawat pahayag upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Tama. Number 1, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Number 2, kailan? Kailan dumalaw ang pamilya ni Benji sa Bicol? Number 3, bakit sinabi ng lolo na hindi na dapat kumikilos ang lola ni Benji? Number 4, paano mo mailalarawan ang batang si Benji? At number 5, ano ang magagalang na pananalitang ginamit sa usapan? Magagaling mga bata. Laging tandaan, ang panghalip pananong ay mga salitang ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, puok, pangyayari, at iba pa. Kapag ang mga panghalip na pananong na ano, sino, kanino, at saan ay inuulit mo ito, ay nangangahulugan ng higit sa isa. At ang mga panghalip pananong ay ano, sino, kanino, saan, kailan, at bakit. At para sa gawaing ipapasa, bumuo ng tanong tungkol sa larawang nakikita. Gamitin ang mga panghalip na pananong na nasa ibaba. Kanino, ano, saan, sino, bakit, at kailan. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat. Paalam!